Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kung a statement ni Sara Duterte. At sagutin din natin yung bumaharin po ng atake, no. Grabe po itong atake talaga kay Sara Duterte. At sa mga Duterte, hindi po naglulubay, no. Sa isang banda, positibo po dahil hindi po kinakailangan mag-hire ng mga press people, magbayad ng tatalakay kay Sara Duterte. Pero sa isang banda, hindi po tumitigil. Ang tapang po ng statement na to, parang ibang klase na po. Parang kung susuriin nyo mabuti itong statement ni VP Sara Duterte, iba na po, no? Nasa ibang level na tayo. Wala pong deklarasyon na talagang hindi na po siya umaasa sa House of Representatives at sa iba pa, no? Ang inaasahan niya na po yung kapangyarihan ng taong bayan. Pag-usapan din po natin ito pong tchatcha, no? Na dineklara na ni Speaker. Si Speaker po mismo yung nagdeklara, no? Na isusulong nila. At sabi naman po ng isa pang congressman, sinabi niya po na igugo o iisip sila na makapag-tchatcha kahit hindi po kasama ito pong Senate. Nakakatakot po to. Mukhang at all cost, talagang tambing-tambi na po ang datingan. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, biglang-bigla, sinulong po nila, no? May mikropono si Speaker, nagsalita po na isusulong nila ang charter change ngayong 2024. Ang ganda po ng sagot niya, no. Bukod po diyan, no, sinabi niya na, no, sino na nga 'yon? Congressman Dong Gonzales, yan. Si Congressman Dong Gonzales, pinahayag po niya. Kasi ayaw po ng Senate na magtchatcha. Sabi po ni Dong Gonzales, hinahanapan po nila ng paraan, no, kung paano sila makakapag-tchatcha na hindi po kasama yung Senate. Sabi ko, tindi talaga ng matindi talaga yung alam niyo yun, yung feeling niyo, napaka-powerful niyo, no? Ang tindi po talaga. Mag-tchatcha kayo, charter change kayo, hindi niyo po isasama. Bakit? Kayo lang po bang Kongreso? Ang Kongreso po sa pagkakaalam ko, buhat po nung ako ay nag-aaral, ay dalawa pong bahagi, yung Senado po at House of Representatives. Yan po ang bumubuo sa Kongreso. Unilaterally, mukhang hindi po nag-usap tong Kongreso, yung House of Representatives at Senado, sa tchatcha, unilaterally nag-declare yung House Speaker na gusto nila magkaroon ng tchatcha next year. Sabi ko nga, yung nag-announce po si Martin Romualdez, si Speaker Martin, natatanggalan nila ng confidential fund ang Vice President ng Pilipinas. Tandaan nyo po, ang sinabi niya sa pronouncement niya, susunod sa kanila yung Senado. Baka feeling niya, susunod din ng Senado pag nagtchatcha. Grabe, no? Ang kapangyarihan. Napunta lahat sa tuktok ng ulo. Okay, mga kapatid, eto po. In-interview po si Senator Amy tungkol po sa tchatcha. Nakulitan na po si Senator Amy. Alam mo niyo, sabi ni Senator Amy, ang kulit-kulit. No, paulit-ulit na lang tayo diyan sa tchatcha. Sinabi na po ni Pangulong Marcos, yung kapatid niya, sinabi na unahin natin yung mga presyo ng bilihin, unahin natin yung nakakaapekto sa mga tao. Bakit niyo uunahin yung tchatcha? Gumawa kayo ng mga batas para yung presyo ng bilihin mapababa. Unahin niyo yung kapakanan ng mamamayan. Hindi po yung tchatcha. Nako, tinutuloy-tuloy niyo yung paggagalit sa inyo. Yan pong pirmahan ng mga dating PMA. Hindi po one-shot deal yan. No? Yan po ay pagpapakita na sila ay very willing, katulad ng sinasabi ni Vice President Sara Duterte, na gusto ng mga taong to na igalang natin yung batas. Saan ka nakakita? Dalawa yung Kongreso. Pag-iisipan daw nila kung paanong House of Representatives lang yung kikilos at magtchatcha. Ang tindi nyo. Ano sabi ni Senator Amy? Paulit-ulit na.
Ang kukulit. Ilang beses na rin na-reject ng Senado. Kaya pala magsasarili na lang sila. Nung tinanong po si Senator Amy, may makulit din na reporter, bakit po kaya? Bakit po kaya nila gustong isulong? Alam niyo po sagot ni Senator Amy? Ay baka mayroong gustong maging Prime Minister na hindi manalo. Dapat yun, future tense na hindi mananalo sa pagka-presidente. Mali lang po ng tenses. Kasi marami na nagtatanong nagsusuri-suri, sino ba yung gusto maging Prime Minister? Para namang hindi nyo alam. Nagkamali lang ng pagkakabanggit ng present tense at past tense at future tense si Senator Amy. Ang ibig niyang sabihin, ako na magtatama ng future tense ni Senator Amy. Simple lang po ang sinasabi ni Senator Amy. Baka mayroong gustong maging Prime Minister na hindi mananalo sa pagka-presidente. Nariyan na lahat Alam niyo po, gumagastos yung mga yan, no? Gumagastos yan sa survey. Yang mga politiko, alam po nila yan. Pag marami kang pera, imposible pong hindi mo gamitin yan sa survey. Balikan po natin yung sinasabi ni Senator Amy. Simple lang po yung sinasabi ni Senator Amy. Kaya gusto magtsatsa. Wala na pong ibang dahilan 'Di ba? Pwede naman po kasi nila kung talagang totoo yung sinasabi nila. Yan din yung sinabi ni Senator Joel Villanueva. Bakit hindi po muna nating hayaang mapatupad ng ma-implement yung meron na silang mga bill, economic bill, na naging batas na. Bakit hindi na lang nila hintayin na mag-effect muna? Bakit nagmamadali? Nagmamadali po lahat Hindi niyo ba napupuna? Ngayon na lahat. Very busy po. Very busy po ang House of Representatives. Palubog po ng palubog ang House of Representatives. Alam mo yung punteriya nila Duterte. Yan po Duterte, Sara Duterte, Tatay Digong, tapos SMNI, damay lang po yan dahil dyan nagsasalita si Tatay Digong. Gusto nilang tanggalan talaga ng tanggalan nila si Tatay Digong ng para hindi na mapakinggan. Hindi naman siya hindi naman siya kinukuha ng ibang press. Hindi ba napupuna? Hindi po siya ini-interview man lang ng ibang media. Talagang conspiracy talaga Meron talagang conspiracy na patampukin. Ang kawawa po yung dami pong mga bago sa Twitter na alam mo yung purpose, no? Sirain sila BP Inday Sara at patampukin yung si Martin Romualdez. Ngayong araw o kahapon yata, ngayong araw lang pumutok yan na gusto nilang baguhin yung konstitusyon. All this time, panay, di ba? Pagpipicture, panay forma, na-realize siguro, kahit na anong gawin ko, hindi ako mananalo riyan kay Sara Duterte sa 2028. No to chacha tayo hanggang 2028. Delikado po yan. Bakit? Pwede nilang gawin na maging parliamentary tayo. Wala na tayong say. No? Akala nyo, may boboto tayong presidente. Ang prime minister, sila na lang. Yan, katulad yan. Parang house speaker ang mangyayari. At habang buhay, pwede. Yari tayo dyan. Mas gusto ko pa rin tong presidential na lang, no? Si Sara Duterte. At pag si Sara Duterte na ang presidente, tsaka baguhin, yun lang pong constitutional tungkol sa economics lang. No? Dapat yun lang po babaguhin, yung sa ekonomiya lang. Huwag nang pakialaman yung mga mag-extend ng power. May karanasan na tayo dyan sa pamilya na yan, sa extension ng power. Kaya dapat tayo na nadadala kayo sa kasaysayan. No? Ayan lang. Kinakailangan po natin tuloy yung presidential system. Pucha, ang daming pro-US. Pero pagdating ng ayaw nating nakapatay na nga sa US. May presidente, may senador, may congressman. Ano pa bang kinakailangan yung baguhin sa politika? 'Di ba? Meron na ngang meron na ngang check and balance. Okay na ako sa check and balance. Ang problema niyan, pag binagong konstitusyon at gagawing prime minister ng pinuno sa ibang bansa katulad ng Japan, ng iba pang bansa na mature yung kanilang politika, talagang magpe-perform yung prime minister. Kung hindi ka mag-perform, laglag ka. Imagine niyo kung ngayon yan, sino sa tingin niyo prime minister natin? Correct? Yan, si Martin. Titindig ako! Tatayo ako! Balikan ko lang po yung bago tayo magpunta sa ating mga katanungan.
na-imagine ko lang, no? Si Badoy pa lang at saka si Dr. Lorraine Badoy pa lang po at saka si Ka Eric pa lang yung pinakulong. Ang reaction na po ng PMA graduates, grabe na po, in support. Ano kaya mangyayari kung subukan yung papasukin yung ICC at si Pangulong Duterte yung dadakipin? Ano kaya ang posisyon, hindi lang po ng mga PMA siguro, kasama na rin pati yung mga PNP. Dapat to, natututo tong gobyerno na to. Meron pa kayong moves na tanggalan ng prangkisa ng SMNI. Alam niyo po, worst comes to worst. Wala pa pong gagawin kayong, wala pa pong ganyan. Ako nabalitaan na tinanggalan ninyo ng prangkisa yung existing. Siguro kung worst na yung ginagawa ng TV station na yan o TV and radio station na yan. Pero kung hindi nyo nga mapatunayan na may paglabag sila sa kanilang prangkisa, kung ang tanging sinasabi ninyo na paglabag nila ay yung sinabi ni Lorraine Badoy at ni Ka Eric, anong klase yung tatanggalan nyo ng prangkisa dahil ano? Di masyadong halata. Halatang halata naman, na galit lang kayo sa SMNI dahil diyan nagsasalita si Pangulong Duterte. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman